Good morning to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, don't forget to share this video para mas umabot to sa mas nakararami. And yeah, well done. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito nga palang mga listahan ng politiko, guys, na nakatanggap ng porsyento sa mga proyektong ginagawa nila. So, ito na, at kabilang nga dito si Arjo Atayde. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recap, so once again si TT o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, no, eto nga pala guys yung mga listahan ng mga politikong nakatanggap ng mga porsyento kaugnay sa flood control project. Etong ngang si Arjo Atayde or etong si Arjo Atayde or si Juan Carlos Atayde talaga nga namang kabilang nga sa mga nakatanggap ng porsyento or ng percentage doon sa mga project na pinagagagawa nila or sa flood control project. Tapos ngayon 'di ba? Kaya pala guys, kaya palang madaling yumaman ang ungas na ito, no. Kaya pala madaling umasenso. Yun naman pala may mga proyekto syempre na nakakatanggap siya ng porsyento or percentage. Akala mo hindi namin mabubuko. Wag kami, Arjo, wag kami, dahil kilala namin yung pagkatao mo, 'di ba? Kilala namin yung pagkatao mong mandurugas. Yun naman pala guys, yun naman pala may pandrugas na guys, may pandaraya nang nagaganap between Argo Atayde and between his constituents, 'di ba? O yung mga hindi pa nakakaalam, so now you know, alam niyo na ngayon, 'di ba? um kaya pala bawat at saka guys, yung mga project na ginagawa nila, yung mga percentage um, na ano nila, syempre taliwas na yun, 'di ba? Ginamitan na yun ng flood control project, or yun yung mga kabaligtaran ng project na dapat nilang gawin, 'di ba? Lalong-lalo na si Arjo. Ngayon mo sabihin Juan Carlos Atayde na hindi ka dawit sa flood control project. Kitang-kita naman yung pangalan mo. Kitang-kita naman na magde-deny ka pa, 'di ba? Kitang-kita naman na yung mga ebidensya at resibo. Kitang-kita naman na yung mga kabalbalan na ginagawa mo or kabalbalan na gagawin mo pa dito sa politika. Wala na, 'di ba? Bukong-buko ka na, tapos sasabihin mo na wala kang kinalalaman, 'di ba? Wala kang ganito, wala kang ganyan. Ay, sino mga niloko mo, 'di ba? Um sino yung mga ginagawa mo, 'di ba? Wag kami, no, wag kami, Arjo, 'di ba? Di na kailanman magpapaloko at di na magpapaniwala sa iyo yung mga tao, 'di ba? Di na gagamitin na nila yung mga utak nila. And syempre yung mga utak namin, no, alam mo naman, madali lang kaming bulahin. Hindi na, oy, ito nang gawin mong pananalita dyan or salita dyan na kunwari hindi ka damay or hindi ka nadadawit, 'di ba? Pinagsisigawan na ng mga resibo at ebidensya, no? Marami ng mga lumalabas, marami ng mga um,
Marami ng mga ebidensya at resibo na talagang pinagsisigawan na yung pangalan mo, na talagang may mga ginagawa kang dirty business dyan sa dito sa politics, 'di ba? Di 'Di ba? Ang tibay din naman talaga niyang magsinungaling. Ang matibay talagang magsinungaling 'yan. Yung kitang-kita mo naman na yung ebidensya at resibo, 'di ba? Kitang-kita mo naman na yung um, mga resibo at ebidensya, magde-deny ka pa, 'di ba? Magpapalusot ka pa, kitang-kita naman na, 'di ba? Siguro malaking 'di ba, malaki yung mga percentage na nakuha ni Arjo um, sa flood control project. Kaya tignan niyo naman, ang yabang-yabang niyang ano nang yaman niya, ang yabang-yabang niyang magdi-display ng yaman niya. Pero ngayon, 'di ba, ngayon hindi na siya makapagsalita, hindi na siya makapagsinungaling pa. Paano? Guilty, 'di ba? Halatang-halata naman na guilty sa mga pinagagagawa niya at sa mga kagaguhan na ginagawa niya. Yan, karma. Kung ano talaga yung ginagawa mong masama, no? Or it's either sa kapwa mo man yan or sa politics, 'di ba? May kapalit talagang karma. So, karma nga ngayon yung nangyayari sa kanya, 'di ba? Dahil sa mga pagnanakaw na ginagawa niya. Imagine niyo ha, ganyan kalaki ninakaw niya, 'di ba? Paano siya yumaman ng ganyan, 'di ba? So on and so forth lang naman siya sa showbiz, or madalang lang siyang mag-project, even yung nanay niya, 'di ba? So, wag ninyong ipagtanggol na wala pang mga ebidensya at resibo, kaya wag kami masyadong magsasalita, or wag kaming masyadong ganito magsalita, or wag kaming harsh magsalita, 'di ba? Dahil ito lang naman, guys, may mga resibo at ebidensya na kumakalat, 'di ba? May mga resibo at ebidensya na nilalabas ako dito sa YouTube, pero anong nangyari? Anong anong ginawa niyo, 'di ba? Hindi kayo naniniwala. Sa bagay, sino ba naman yung mga hindi naniniwalang yun? Syempre, mga alipores yun ni Arjo, mga alipores ng mga basher yun, 'di ba? Mga alipores ng pamilya at Heidi yun. Kaya kahit anong gawin nating explanation, kahit anong gawin nating pagpapaliwanag dito sa social media, pero kung may mga ganyang sarado ang utak, talagang hindi nila talaga um, hindi sila diba, hindi sila maniniwala, hindi magsising in sa kanila sa bagay, diba? Kung hindi ka pa naman truly Filipino, or hindi ka truly na Pilipino, hindi ka tunay na Pilipino, at hindi mo makuwang magalit sa ganyang flood control project, or sa di ka isa sa mga ninakahawa ng mga politikong yan, ay nako, talagang hindi ka totoong Pilipino kung hindi ka ganyan, 'di ba? Wake up 2025 na, 'di ba? At lalong-lalong yung mga venting fans ni Arjo, 'di ba? Magising na kayo sa katotohanan, mamulat na kayo sa katotohanan, na talagang may mga ebidensya at resibo na talagang pinagsisigawan na, buong tapang na pinagsisigawan na ng mga ebidensya at resibo, na talagang dahil talaga at talagang kasapakat talaga yan si Arjo Atayde sa mga projects, at may mga percentage talaga siyang nakukuha dyan sa flood control project. Syempre may mga nakukuha din siya, alam nga namang siguro siguro yung mga nakukuha yan ni Arjun, no, sa kaugnay sa flood control project, 'di ba? 'Di ba? Kasi hindi naman ilalagay yung pangalan na itong ungas na to kung hindi siya nakakakuha ng percentage, no, kung hindi siya nakakakuha ng porsyento sa flood control project, 'di ba? Andoon ho, tito, naglalaba. Shit.
Ayun nga, 'di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi naman talaga ngayon sabihin na hindi dawit si Arjo or hindi dawit yung idolo nyo sa flood control project, 'di ba? Huwag kayong ungas-ungasan, huwag kayong tanga-tangahan, 'di ba? Huwag kayong bulag-bulagan. 'Di ba? Sa bagay, may kasabihan nga tayo, 'di ba? Nagpapakabulag ka sa katotohanan, pero yung mga pinapaniwalaan mo purong kasinungalingan lang naman. Yan na lang natin sila, 'di ba? Yan na lang natin sila. Siguro yung mga fans ni Arjo hindi pa nararanasan na nakawa ng kanilang idolo, kaya ayan, 'di ba? Kaya ganyan sila magsalita, ganyan sila manalita kasi nga, 'di ba? Siguro mga hindi sila Pilipino at hindi sila nagpapaapekto sa flood control project, no, mga bulag at tanga na lang sila talaga. Ewan ko ba na kung nasaan yung mga utak nito. Siguro meron naman silang mga utak. Kaso hindi nga lang nila ginagamit, no. Kailan ba nila ma-realize na talagang ninanakawan ni Arjo Atayde yung buong Pilipinas, 'di ba? Ilan pa bang resibot ebidensya yung kailangan natin isample or kailangan nating ilapag para lang maniwala sila, 'di ba? Pero kung may mga ganyan, sarado ang utak, sarado ang isip, 'di ba? At hindi pa rin nagigising sa katotohanan hanggang ngayon, wala na sa amin yung problema, bag, 'di ba? Malamang sa malamang kayo na yung may problema, 'di ba? So, bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye-bye. Have a nice day. Keep safe and God bless. I love you all. Bye-bye.